Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to mga tropa, alam ko kailangan ninyo ng mga printing materials, mga printer, bond paper, sticker. Kaya naman nilagay ko dito sa ating YouTube channel, under store tab, eto yung mga collection kung saan dyan din ako usually bumibili at meron kayong matatanggap na discount na manggagaling kay YouTube na talaga namang okay na okay. Kaya i-click nyo lang tong store tab, i-click nyo dito yung mga collection at unang-una sa lahat, hindi ko yan pagmamay-ari, affiliated link lang natin yan. At kung manonood kayo sa ating mga videos na mga in-upload, pwede nyong i-click yung mga nagpa-pop up dito na mga product. Ayan, i-forward nyo lang, makikita nyo yan kung saan pwede kayo ring bumili at tiyak ko na makakakuha kayo ng malaking vouchers. At dahil sa mga suportan ninyo at pagbilin ninyo sa mga affiliated link natin na susuportahan natin yung channel at syempre masinisipag pa tayo na gumawa ng mga another videos. Kaya naman eto yung magiging content natin. Netong mga nakaraan, marami na akong nakikita na gumawa daw ako ng PVC tutorial gamit yung dye ink at kung pwede rin ba daw yung printer na Epson 5290 for PVC printing. Kaya naman gagawin na natin yan at netong mga nakaraan mga tropa, nung January 29, gumawa na tayo ng video kung saan itinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng PVC ID at eto na yon step by step at ngayong video naman na to, dye ink naman yung gagamitin natin. Gagawin ko ng mabilis as possible etong vlogs natin na to kasi gumawa na tayo ng nakaraang video. Pero syempre eto ay ID printing kahit papano ituturo ko sa inyo to the way na maiintindihan nyo, although kahit papano medyo bibilisan na natin and sa tingin ko mahaba pa rin to sa tulong ng Canva dito tayo kukuha ng mga design to the point na pwede natin siyang gayahin at kung meron naman kayong mga design mga tropa nasa sa inyo na yan, nasa diskarte nyo na yan at syempre sa mga customer na makukuha ninyo kung ano yung design na gusto nilang ipagawa. At unang-una sa lahat mga tropa, pwede naman talaga gamitin yung dye ink sa mga ganitong klase sa PVC printing. At to tell you honestly, may mga nagagawa na rin ako ng mga customer using dye ink pero i-blur ko na lang yung data na yan kasi mga tropa eto ay school. Kumbaga nagpagawa sa akin yung student na wala yung kanyang ID kaya naman ginawan ko siya mga tropa and ginaya ko lang kung ano yung design nung pinaka-customer natin na usually na ID niya. Ayan, nakikita nyo naman, i-blur na lang natin yung pinaka-design syempre. Ayan, nawala kasi yung pinaka-ID niya at again, pwede naman talaga ang dye ink. Pero meron siyang pros and cons and ang mangyayari, mabilis siyang mag-fade. Sa totoo lang tayo, no? Pwede siyang abutin ng weeks or days pa lang mapapansin mo na merong fading. And syempre, as times goes by talaga, mas matindi na yung mangyayaring fading. Unlike mga tropa sa mga paggamit nyo ng pigment ink. Eto, mga tropa, kung nakikita nyo tong pinaka-ID na to, dye ink ang ginamit ko dito. Ayan yan. 'Di ba? Kung nakikita nyo ng maayos, medyo may fading na siya sa totoo lang kasi hindi naman siya ganun talaga kalabnaw yung pinakakulay niyan. And eto, halos ilang buwan na rin to sa akin. Parang mga isang taon na nga rin ata, mahigit Ayan, dye ink ang ginamit dyan. And eto mga tropa, usually pigment ink ang mga ginagamit dito. And eto, sobrang tagal na neto, 10 or 6 years na sa akin to. And wala pa siyang kahit papano na fading. And ganyan talaga pag pigment yung ginamit mo. So kitang-kita yung pinaka-pagkakaiba. And without further ado, gagawa na tayo ng ID. So ang unang-una natin kakailanganin, syempre yung materials. Dahil nga sample lang to, eto yung mga gagamitin natin, yung mga retaso. So kung anong brand neto mga tropa, any brand will do. Pero ang ginagamit ko, PET sheet ng Kuyi. And may mga brand din na mga makakapal din. And syempre iba yung presyo nun. Pero eto yung usual na ginagamit sa printing ng ganyan. And syempre ilalagay ko na lang yung link kung saan kayo pwedeng bumili. Makakakuha kayo dyan ng ganito, 50 pieces na ganyan. And syempre meron siyang kasama na ganito. Dito natin ipiprint yung pinaka-ID. And yung sa pinakita ko kanina na dito natin ididikit yung pinaka-pinagprintan. Ayan So eto ay mga retaso lang and ituturo ko sa inyo kung papaano rin yung pagpiprint. And syempre ituturo ko rin sa inyo kung saan yung printable side kasi yung isa dito hindi nyo siya dapat mapiprint. Ang gagawin nyo, tutungkabid nyo siya ng konti yung pinakadulo. Kapag meron kayong natungkab dyan na papel, ayan kagaya ng ganyan,
ibig sabihin yan, hindi yan yung printable area. Dito tayo magpiprint sa pinakalikod niya. And wag na wag nyong lalagyan ng alikabok yung mga printable area na yan kasi makakasira yan sa pinaka-print natin. So dahil nga ritaso lang to, may mga dumi-dumi na dyan and okay lang yan para sa akin dahil sample nga lang natin to. And ang gagawin natin, tatapyasan din natin to gamit yung die cutting machine. So eto nasa screen natin kung saan tayo pwedeng bumili. Ilalagay ko na lang to sa description. Kuyi, ayan, meron siyang dalawang klase. Yung PVC, eto yung luma, and eto yung bago, yung PET sheet. Medyo mas mahal siya ng konti pero parehas lang yan halos. And mas maganda lang talaga ng kahit papano yung output using PET sheet. Ayan o. Ito kasi yung PVC, ito yung mga dati-dati pa. And to tell you honestly, I highly recommend na ganito yung gamitin ninyo, yung PET sheet. At hindi lang to gagamitin sa pang ID printing. Marami rin kayong mga application na magagamit using these na materials. So, simulan na natin sa pagdi-design at itinuro ko na sa inyo yung mga gagamitin natin. Ayan o, kuyi, and ito yung die cutter. Nasa sa inyo kung anong brand yung pipiliin ninyo. And dahil nga die ink lang yung gagamitin natin, kakailanganin natin ng laminating film. Ayan o. And nakakapagpadagdag to ng protection dahil nga die ink yung gagamitin natin, kahit papano nabablock niya yung sunlight and medyo nag-i-slow yung process ng pag-fading using die ink. Talagang may experience nyo dyan yung pag-fade as in 100%. So dito na tayo mga tropa sa pag-design. So kung wala kayong mga template, yan yung problema ninyo. Kailangan matuto talaga kayong mag-design. Eto kasing sa Canva na template na to, baka hindi ito yung magiging customer ninyo. And syempre, nakadepende talaga sa kung sino yung mag-a-avail. And kagaya na itong nakikita ninyo dito, ginawa ko pa talaga to, kinostomize ko, ginaya ko yung pinaka-ID nung school nila. So, using Adobe Photoshop. Pero dahil sample lang yung vlogs natin na to, ipapakita ko na lang sa inyo using Canva. So, dito sa Canva, kapag kayo ay naka-pro or naka-avail kayo ng pro subscription, i-click nyo lang yung templates dito at i-type nyo lang ID template. Pwede ninyong gamitin lahat ng lalabas dyan. And eto, halimbawa yan o, nagkaroon na tayo ng search. Ayan o, kapag ka-in-enter nyo lang dito ID template, ang dami ng lalabas dyan. So ang hahanapin ninyo na sukat, dahil lang standard size mga tropa ng ID, yung pinakasukat din ng PVC ID ninyo. Pero hindi ito yung pinaka-eksaktong gagamitin natin. Lalagyan natin siya ng allowance. Kasi kung gagayahin ninyo yung pinaka-eksaktong sukat neto, medyo sasablay talaga. Kaya ang gagamitin natin na application, etong Silhouette Studio. So gagawa muna tayo ng pinaka-frame. Tatandaan nyo yung numbers dito mga tropa ha. Kasi nung nagsisimula ako, diniscover ko lang talaga to. Walang nagturo neto yung pinakasukat na ganyan. So sa width, pagka naka-portrait, 2.165. Tapos sa height, 3.396. Tapos, click nyo yung enter. Ayan. So, ang gagawin nyo, pagka naka-portrait, ganyan. So, gagawa pa tayo ng isa pa. Idadrag lang natin to para magkopya. Ayan. Kasi syempre, back to back yung gagawin natin. Mamaya, idadrag na lang natin yung nagawa natin na template dyan. So, ayusin muna natin yung settings dito sa Silhouette Studio. Dito sa vlogs natin, gagamit tayo ng print pub. Pero nasa sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Pwedeng yung pinaka-printer ninyo or kung ano man yung printer ninyo. Pero sa akin, etong print pub yung gagamitin ko. So, eto yung gagamitin natin mamaya, no? Set up lang natin siya ng A4. Dito sa mga settings na yan, nasa sa inyo na yan kung ano yung gagawin ninyo. Click nyo yung apply and cancel natin para bumalik tayo dito. So, hindi tayo maglalagay ng registration marks dito. Nasanay lang kasi talaga ako na Silhouette Studio yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng Photoshop and mga Word. Eto lang talaga Silhouette Studio kasi mas nagagamay ko na dito. So, next natin, hanap na tayo ng pinakasukat. Eto ang gagamitin natin, no? 86.54. Hanap tayo ng malapit dyan na pinaka-template kasi wala naman tayong makukuha na mismong eksakto nung itinuro ko na ganito. Mamaya makikita ninyo kung paano yung gagawin natin na diskarte. So, click nyo lang yan. Makikita ninyo dito, 50 by 85. Ayan, hanap kayo ng mga medyo malalapit. Pero, ayan, usually yung standard. So, ang gagamitin ko na lang, eto. Ayan, i-click nyo lang to mga tropa. Once na maklik nyo na yan, gagawa ulit kayo ng another tab
para makuha natin yung pinakasukat nung ginawa natin sa Silhouette Studio. So, create lang kayo dito ng design. Eto na, naka-setup na yan. Ganito ang gagawin ninyo, inches. Tapos yung pinaka-width, 2.165 and yung height 3396. Ayan o, 3.396. Click nyo lang yung create. Magkakaroon na ng another tab. Dito natin ilalagay yung magagawa natin na template na gagayahin lang natin. Ito na yung naselect natin na template sa mga selection dito na nag-pop up dun sa search natin. Kayo na yung bahalang dumiskarte dyan, and again, yung template na to, depende talaga sa magiging customer ninyo yung itsura ng gagawin ninyo. Dahil sample lang to, eto lang yung gagawin ko, no? So, papalitan ko lang yan, 'di ba? So, lalagay ko lang yung pinaka-picture ko. Etong diskarte na to, mga tropa, sa paggawa ng ganitong ID, depende talaga sa client eh. Ayan, no? So, gagawin natin, layer, pupunta natin siya sa pinaka-ilalim. So, ayan na siya. So, papalitan lang natin yung pinaka-pangalan, Site TV. Ayan, so, papalitan lang natin yung pinaka-email. Depende sa inyo sa format ha, mga tropa. Halimbawa, mga tropa, dati merong nag-inquire sa akin ng mga tricycle driver. Ayan, pwede kayo ditong kumuha ng template sa Canva. Gawan nyo lang ng pinaka-diskarte kasi sa mga ganyan, sa mga micro business, yung mga maliliit na company, kayo na yung bahalang mag-design kung wala pa silang pinaka-design. So, dito gawa lang tayo ng email, sitebudol@gmail.com. Wala lang to, mga tropa, sample lang yan. So, dito sa number, kung okay na yan, okay na yan. So, sa pinakalikod, kung walang pinakalikod, gawan nyo na lang, mga tropa, no? Yun nga lang, no? Wala siyang pinakalikod. So, hanap tayo ng merong nasa likod. Eto, gayahin na lang natin siguro to. Ayan, kunyari lang naman to, mga tropa. So, eto na yung gagamitin natin. Download muna natin to. Yan yung magiging page 1 natin. Download natin siya, page 1. Kumbaga, ito yung magiging front, 'di ba? Dahil sample lang naman 'to. Antayin lang natin siya ma-download and idadrag ulit natin siya dito sa ginawa natin na template na sukat yung 2.165 at 3.396. Kanya-kanya ng diskarte dito, mga tropa ha. And kung hindi ganito yung method ninyo, okay lang kasi nasa diskarte nyo talaga yan. Ipinapakita ko lang talaga kung paano yung ginagawa ko. So, ayan, ginawa ko. In-stretch ko na lang siya kahit paano. Yun nga lang, medyo nag-expand yung pinakapagmumukha ko dito. So, medyo ipabalik natin siya ng konti. Ayan. So, palitin natin to ng konti pa para hindi naman masyado nag-expand yung mukha natin. Ayan, no? So, sa tingin ko, yung ganitong diskarte, yung ganyan, okay na yan. So, gawa ulit tayo ng isa para naman sa likod. So, kuha lang tayo ng pinaka-template dito. So, halimbawa, ito yung pinaka-likod na gagamitin natin. Again ha, sample lang to. So, dito, i-akma na lang natin siguro, graphic designer Emerald, di ba? Graphic designer. So, eto, hindi na natin i-edit yan dahil sample lang naman to. Page 2, download natin yan. Ayan, again, aantayin natin yan. Tapos, idadrag ulit natin yan dito sa pinaka-pangalawa. Ayan. So, right-click, set image as background. So, kung sa tingin nyo okay na to, or kung hindi pa, medyo ayusin nyo siya ng konti. Ayan, kung naka-center na, di ba? Kailangan naka-center siya. Ayan, eto ha, again ha, sample lang to. Yan lang talaga yung nakita ang trip ko. So, next natin, download natin to. Para saktong-sakto na siya dun sa ginawa natin na template dun sa Silhouette Studio. So, next natin, yung page 2. Kasi kung hindi natin ginawa tong method na to, hindi siya magpapantay kung ginamit natin yung pinakasukat nila na kagaya ng ganito. So eto, sasampulan ko kayo, ida-download ko tong sukat na 80 by 50, yung ganyan no. Ayan, kung nakikita nyo, napakalaki niyan mga tropa. Eto na lang para medyo makatotohanan. Eto na lang yung ida-download ko, yung isa, yung ano bang sukat nito, yung una nating na din-download. Saan na ba yun? Eto no, ayan no, 50 by 85. Ayan yung ida-download ko ha, para maipakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba. Kaya natin siya inilagay dito sa pinaka-sukat na gusto at kailangan natin. So eto na yan ha, eto, idadrag natin siya sa Silhouette Studio. Ilalagay natin siya dyan. Nakikita nyo naman yung pinakasukat ng mismong template na ginamit natin na 50
by 85. 'Di ba? Medyo mas dikit na dikit siya doon at hindi natin siya ma-adjust. At eto naman yung ginawa ko na pinakasukat dun sa 2.1653396. Idadrag ko lang siya para makita ninyo yung pagkakaiba. Ayan. So dito sa pangalawa na which is eto talaga yung pinakasukat. Ayan o, kung makikita nyo siya, saktong-sakto sa pinaka-frame, hindi siya yung malapit na malapit sa pinakataas. Ayan o, kung ipag sa side to side nyo siya, kahit papano nakababa siya dito ng konti. Ayan o, 'di ba? At hindi siya yung parang pilit na ipinasok dun sa pinaka-template natin. So, ganon mga tropa, no? Kaya kailangan meron kayo talagang pinaka-eksaktong sukat. So, ilagay na natin yung para sa back. Dito na lang natin siya ikabit sa pinaka-kabila. Tapos, next na gagawin natin dyan, papatihaya natin yan. Ayan, nakaslant. Tapos, eto, kung hindi sakto yung pinakakulay, mga tropa, okay lang yan dahil sample lang naman natin to. So, ididikit lang natin yan. So, next na natin na gagawin dyan, ipiprint na natin siya. Ayan, print pub yung gagamitin natin. I-click ko lang tong print. At mga tropa, dito sa vlogs natin, ito yung gagamitin ko, yung retaso. Again, yung piprintan ninyo dito, yung hindi natutuklap. Pagka ito, kinayod nyo, pag may papel na natuklap, hindi yan. Babaliktadin nyo. So, move forward tayo dun sa pinaka-printer natin para isalang natin to. So, eto ilalagay ko na mga tropa dun sa pinaka-printer natin. Kung nakikita ninyo, retaso na lang yan, pero pwede pa yung pagprintan. So, make sure lang na nakasalang siya ng maigi at nakalock yung pinakalock niya doon sa pinaka-printer. Yung kulay blue, dapat maayos yung pagkakalock ninyo. So, hindi ko na mapapakita sa inyo yung paglagay doon, yung paglabas na lang yung mabablogs natin. Kasi kailangan ko siyang may ayos doon ng maganda yung pagkakalagay. So, i-click lang natin yung print button. To tell you honestly mga tropa, meron tayong isang procedure na na-skip. Kaya panoorin nyo yung video na to para malaman ninyo at para maiwasan nyo yung common mistake na to sa pagpiprint ng PVC. So, eto na yung output. Nakita nyo naman na kahit na retaso na siya, nagamit pa siya natin. So, eto na yung pinaka-print out natin at pinaka-tip ko sa inyo, once na na-print nyo na siya, dito sa pinaka-printable, pahingahin nyo muna or i-cure nyo muna siya kahit papano. 2 hours or mga 30 minutes kung talagang nagmamadali kayo para kahit papano medyo umayos or tuyong-tuyo na yung pinaka-ink bago nyo siya ilagay dito sa pinaka-PVC. So, eto, kukuha tayo ng pinaka-ID size dito gamit yung die cutter. So, kunin ko lang yung pinaka-cutter natin. Pero bago pala ang lahat, ang ginamit ko na pinaka-settings dun sa pinaka-print pub natin ay ganito lang. Gagawan ko na lang ng pinaka-separate video to para kahit papano maipakita ko ng maayos. Eto, plain paper lang yung ginamit natin. Kaya naman nakikita nyo, wala talaga siyang shark teeth. Kasi minsan may mga mai-experience kayo dyan kapag wala kayong print pub, may mga shark teeth siya, may mga guhit-guhit. So kaya naman gumamit ako ng print pub dito sa Epson 5290 ko. Pero mga tropa, sa mga printer na mga matataas, halimbawa yung Epson 805 ko or Epson 8050, safe na kahit hindi kayo gumamit ng print pub. Yun nga lang mga tropa, no, kapag ka mga ganito 5290, sa tingin ko kailangan talaga kasi may experience nyo dyan, may mga guhit-guhit yan. So kuha lang tayo ng pinaka-eksaktong sukat lang. Again, eto ay mga retaso lang. Kaya naman talaga makakatipid kayo dito kasi hindi lang nyo isang beses gagamitin yung isang pinaka-sheet. Yan o, 'di ba? So dito ididikit natin yung pinrint natin. At eto may plastic pa to. Tatanggalin din natin yan mamaya. Yan, cut nyo lang yan. Papasok nyo doon. Kailangan eksaktong-eksakto. Pasok nyo lang siya dito. Diskartehan nyo na lang to mga tropa ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no, na kahit nasaktong-sakto yung pinaka-setup natin, kasi kung gagayahin ninyo yung pinaka-saktong sukat na yan, kailangan pa rin talaga merong adjustment ng konti or merong offset para talagang mas magandang-maganda yung pinaka-output niyan. Ayan o, kung nakikita nyo sa camera, 'di ba? So next na gagawin natin, pwede na nating itapon etong mga retaso na to. Ayan o, hindi na kasi natin to mapiprintan, wala na tayong magagamit dito. Ayan o, sulit na yung ginamit natin. So sa isang A4, sakto doon yung 10, maaagawain ng 10. So eto, maaagawa pa tayo dito ng madami. Ayan o, 1, 2, 3, parang 4 pa ata to. So eto, gagawin natin, ididikit natin to.
Kaso meron tayong nagawang mali mga tropa. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, meron tayong nagawang mali. Dapat kasi yung pagprint natin ay naka-mirror. Yun yung pagkakamali natin dito sa project natin na to, no? Dapat kapag magpiprint kayo dito, naka-mirror. Ito yung usually na common mistake na may encounter ninyo na wag ninyong gagawin. Kasi masasayang yung materials ninyo. And kahit papano yung ginamit natin ay retaso, kaya naman nagprint na lang ulit ako dito sa bond paper para ma-explain ko sa inyo. Para hindi nyo na to magawa. As in talagang ganito common mistake na magagawa ninyo to. Using Silhouette Studio, dapat ipiprint nyo siya ng naka-mirror. So, i-revert lang natin. Control Z lang tayo para bumalik sa pinaka-original. So, eto yung pinrint natin dito sa printable dun sa ating PVC. So makikita ninyo hindi siya naka-mirror, 'di ba? So ang mangyayari niyan kapag idinikit natin 'yan sa pinaka-ID, sablay. Kasi nga yung pinaka madidikit dun sa pinaka matigas na part, eto, yung pinaka eksakto. So yung pinaka-output niya ganyan, naka-mirror siya. 'Di ba? Dapat sa pag-print nyo pa lang kailangan naka-mirror. So kung gumagamit kayo ng Silhouette Studio, pwede niyo siyang i-flip. Right click niyo siya, tapos flip vertically. Ayan. Eto pa. Ayan. Para kapag pinrint niyo siya sa pinaka-printable dun sa PVC, ganito yung magiging output. Naka-mirror siya. Para ang tendency, ang ididikit mo dito sa pinaka-PVC, sana nagigets niyo yung pinaka-logic. Ayan, ididikit mo siya dyan dito. Pagka tinaob mo siya ng ganyan, eksaktong-eksakto, tapos eto yung nababakbak. Mababakbak kasi yan yung pinaka papel niya dyan matatanggal or yung parang pinaka plastic. So nagagets nyo, dapat naka-mirror. Honestly, nakalimutan ko talaga yung process na imi-mirror. Kaya naman ginawan ko agad ng update. Eto, no? Kailangan ganyan. So ipapakita ko sa inyo yung magiging output netong pinaka-sablay natin. So, kailangan siya naka-flip kung gagamit kayo ng Silhouette Studio. Or kung hindi naman kayo gagamit ng Silhouette Studio, yung normal printing, ipiprint nyo siya, halimbawa, gagamit kayo ng pinaka-printer ninyo, Epson 5290. Dito sa preference, hanapin nyo dito yung mirror output. Hanapin nyo lang dito, ayan yung mirror image. Kapag kinlik nyo yung okay, apply, tapos ipiprint nyo, magiging mirror na yan. Ang magiging output nun, sa pag-print, ganyan. 'Di ba? So dahil gumagamit ako ng print pub, hindi ko siya ginagamit dun sa print pub na mirror. Kasi makaka-encounter kayo dun ng error. As in. Kaya ang ginagawa ko, using Silhouette Studio, piniflip ko siya ng ganyan. Ayan, so without further ado, ituloy na natin yung vlogs natin. Dito, meron tayong matatanggal na plastic. Ayan, alisin nyo lang yung plastic dito. Medyo mahirap tong tanggalin sa una, pero pagka nasanay na kayo, and make sure walang mapupuntang mga alikabok dun sa pinaka-pinagtanggalan. Usually, pwede kayong gumamit ng scotch tape kaso nga lang naubos yung scotch tape ko. So, didiskartehan nyo na lang dito sa pagtanggal ng pinaka-plastic nya dito na cover. Bibiglain nyo yung pagkuha para hindi magkaroon ng pinaka-marks, yung pinaka-pagdidikitan ninyo mamaya. Ayan ayan, dahil sample lang naman natin to. Ayan, ganyan. Diba? So, eto naman, sa kabila, dalawa yan, baliktaran. Medyo may time lang talaga na mahirap kutkutin mga tropa, lalo na pag wala kayong kuko. Kaya dapat gumagamit kayo dito ng tape. Ayan may natitira pa, double check nyo. Kasi dapat wala yung pinaka-plastic talaga na cover. Medyo naputol Meron pa dito na part. So dito, expect na natin na magiging sablay talaga yung output neto. And eto for formality na lang to, itutuloy na lang natin to. Para maipakita ko rin sa inyo yung mali na nagawa natin. So ayan, idinikit natin yung isa. And next na gagawin natin, ilalaminate natin to. Saktong-sakto naman yung sukat niyan, kaya huwag kayong mag-alala. So kung nai-imagine na ninyo, ganyan yung magiging output niyan. Dahil hindi natin minirror yung pinakauna. So dapat ang magiging output kasi niya naka-mirror to, tapos ganyan, 'di ba? So kung nai-imagine ninyo ayan ayan ganyan dapat. So pupunta na muna ako doon sa laminating machine natin at ipapakita ko rin sa inyo yung tamang temperature. So dito sa pinaka-laminating machine natin, gagamit tayo ng hot settings, tapos dapat naka-zero pa to bago natin siya bubuksan. And yung pinaka-temperature niya, isi-set up natin siya sa 100 na lang. Kasi sa experience ko, kapag minsan 130, sumasablay na tong pinaka-laminating machine ko.
So 100 ko na lang. So para sa inyo, sa tingin ko i-100 nyo na lang din para safe. Hindi naman kailangan sobrang init ng machine ninyo or yung pinaka-setup ng temperature. As long as na kahit papano yung uminit na siya na to the point na didikit na yung pinaka-printable dun sa matigas na part. So ganyan, kung nai-imagine na ninyo, sablay talaga to kasi hindi natin na mirror yung pag-print natin. Pero at least, alam na ninyo yung mangyayari kapag ka hindi nyo minirror, 'di ba? So mamaya, yung pinaka-final output, ipapakita ko sa inyo para mas makita nyo kung ano yung dapat na gawin. So medyo umiinit-init na siya. Taasan natin siya pa ng 130 para bumilis yung process. Pero hindi nyo siya patatagalin ng 130 ha. Huwag yung sobrang init. Kasi sa experience ko, lumalambot yung pinaka PVC. Yung saktong-saktong init lang. Kulang pa. Pero yung una kong vlogs mga tropa, no, ganyan 130. Kasi nung mga time na yon, hindi pa masyado sumasablay ito eh. Kung sa inyo mga tropa, medyo maayos pa yung pinaka-laminating machine ninyo, sa tingin ko pwede pang 130. Ayan yung medyo ano na. Ayan yung init na ganito. Wala ako nung pinaka pang baril eh, para makita nyo eksaktong temperature neto eh. Nasira kasi. Ayan o. And sira na rin tong pinaka metro ko dito. So dahil sa tingin ko sobrang init na neto, ihinaan ko siya ng konti. Tapos isasalang na natin to. Hindi kailangan ng sobrang init mga tropa ha. Again. Ayan. Medyo madumi yung kuko natin dahil naglinis tayo ng printer kanina. So ayan, okay na yon. Isang under lang siya doon. Papatayin lang natin to. Make sure naka-zero yung temperature bago nyo siya patayin. So dito na tayo sa pinaka-exciting part mga tropa. So naaalala nyo yung pagkakamali talaga na nakalimutan ko talagang i-flip or yung mirror na tinatawag. So technically, ang pinaka-output dapat niya ay ganito. Ayan, kung nakikita ninyo yung pinaka-silhouette niya, ganyan dapat. Tama yung pangalan. And eto yung sa pinakalikod niya, tama din. Kasi dapat pag print natin naka-flip or naka-mirror yung pinaka-term. And dahil nga mali tayo ng print, ayan, mirror yung output natin, yung pinaka-idinikit natin, yung pinaka-actual. Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo. Meron kayong tatabasin dito na papel. Ayan o. Kung makukuha ninyo yan, ayan, matatanggal talaga yan. Teka lang ha, ayan o, yung papel na yan. Ayan. Or parang plastic nga yan o, ayan o. 'Di ba? So, again, dye ink lang yung ginamit natin. Ayan. So, ang importante, nakuha nyo rin yung pinaka-logic. Ito na yung output natin using dye ink. So, again, wag nyo kakalimutan na i-flip or yung mirror output. Kasi, sablay yung output natin, naka-mirror. Kasi yung print natin, hindi natin siya minirror. Again, ulitin ko lang ha. Medyo nakakalito to sa una. Ang dapat yung output ninyo, mirror, kasi ididikit nyo yan dito. Para kapag ka bumaliktad, tapos tatanggalin nyo yung tinanggal natin kanina, eksakto. 'Di ba? And dahil nga, dye ink yung ginamit natin, for added protection, gagamit tayo ng photo top. Didikitan pa natin to ng photo top para kahit papano, yung process ng pag-fade, medyo bumagal-bagal siya. And technically, okay naman na yung pinaka-print out niya, 'di ba? Using dye ink lang. Nakuha ba yung pinaka-kulay dun sa pinaka-screen natin? 'Di ba? Ayan oh. Ganda. So, for added protection, lalagyan nyo siya ng photo top. So, yung diskarte, ganun lang din. 'Di ba? Magka-cut kayo ng pinaka-photo top and ididikit nyo dito. So, ipapakita ko na lang din sa inyo para maayos. Kuha lang tayo ng photo top. Glossy yung gagamitin natin. Gupit lang tayo dito. Tapos, hatiin natin sa gitna. And syempre gagamitan natin ng die cutter. Yan. Okay na to. So syempre sa paglagay ng photo top, didiskartehan nyo na lang din yan. So ako ang ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng konti. Kakayudin na lang natin yan mga tropa eh. Yan. Tanggalin lang natin yung pinaka sobra. So may hirapan tayo dyan mamaya eh. Nakaganto, saktong-sakto. Tapos bago nyo siya idikit, kailangan eksakto na yung pinaka-edge nya. Kasi minsan hindi siya pumapantay. Ito yung pinaka-ayoko dito eh. Hindi ko kasi masyado nakita. So, ganyan na. Nalagay na natin.
Tapos, kakayurin nyo siya. Ayan. Kung may mga bubbles, ayan, alisin nyo lang, tulak-tulak nyo lang. Ayan, may bubbles lang siya. Pero syempre, pagka kayo na yung gagawa, perfectan nyo na lang. Diba? Ayan, tulak-tulak nyo lang siya. Ayan, nawala na yung bubbles nyo. So, again, kunin nyo yung isang photo top. Eto. Hiwaan nyo na siya ng konti. Para lang matuklap. Tapos, syempre, lalagyan natin yung likod din. Kayo na yung bahala magpantay, mga tropa ha. Pagka kayo na yung maglalagay. Tapos, angat nyo siya. Tanggalin nyo dito. Singkwatin nyo lang. Sisingkwatin nyo ng ganyan. Tapos, dapat meron kayo pangkayod. Ayan. Ayan, diba? Ganda. Perfect. So, ganun yung diskarte kung dye ink yung gagamitin ninyo for PVC printing. So, sana kahit papaano nakatulong ako ng diskarte ha. And again, lagi nyo wag kakalimutan na mag-mirror print para hindi ganito yung output ninyo. 'Di ba? Kasi dapat yung output ay eksakto. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Pasensya na kung medyo mahaba. At kahit papano, ipinilit ko na ayusin yung vlogs natin na to na to the point na maiintindihan ninyo. And again, pwedeng gumamit ng dye ink sa PVC printing. For added protection, lagyan nyo na lang ng photo top para kahit papano yung process ng pag-feeding ay mabagal. Dito na natin tatapusin yung vlogs natin at kung gusto nyo nga mag-avail ng templates natin, baka makahabol pa kayo sa promo dahil birth month ko nga ngayon, i-message nyo lang ako at take note mga tropa, good investment to dahil lifetime access na yung inyong access dito sa aking cloud server natin. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye! Huwag magpapauto. Chill lang, relax, ngiti.